Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa ating daily devotion. Ang aking babasahin ay makikita sa 2 Hari, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Eliseo, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Bukas sa ganito ring oras magiging mura ang bilihin sa pamilihan ng Samaria. Isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal na harina at ganoon din ang halaga ng 2 takal ng sibada. Sinabi ng opisyal na katiwala ng hari, kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganoon kadami ang ani. Sumagot si Eliseo, makikita mo na mangyayari iyon pero hindi ka makakain ng kahit ano. May 4 na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo sa pintuan ng lungsod. Sinabi nila sa isa't isa, bakit kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay? Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking ihayag ay mababasa sa 2 Mga Hari, chapter 7, verses 4 to 6. Kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria kung hindi nila tayo patayin. Mabuti, kung patayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dilatnan isa man. Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para digmain sila. Yun lang po. Amen. Ang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng 2 Hari, chapter 7, verses 7 to 9. Kaya tumakas sila ng gabing iyon at iniwanan nila ang mga tolda, kabayo at ang mga asno nila. Iniwan din nila ang kampo nila at iniligtas ang mga sarili nila. Nang dumating sa kampo ang mga taong may malubhang sakit sa balat, isa-isa nilang pinasok ang mga tolda. Kumain sila at uminom. Kinuha nila ang mga pilak, ginto at damit at itinago ang mga ito. Sa bandang huli, sinabi nila sa isa't isa, hindi ito tama, magandang balita ang nangyari sa araw na ito. Kaya hindi natin dapat ilihim. Kung ipagpapabukas pa natin ang pagsasabi nito, tiyak na parurusahan tayo. Pumunta tayo ngayon sa palasyo ng hari at ibalita ang nangyari. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Book of 2 Kings chapter 7 verse 10 to 11. Kaya bumalik sila sa lungsod ng Samaria at tinawag ang mga gwardya ng pintuan ng lungsod at sinabi, pumunta kami sa kampo ng mga Arameo at walang tao roon, maliban sa mga nakataling kabayo at asno. At naroon pa ang mga kagamitan sa tolda. Kaya isinigaw ng mga tagapagbantay ang balitang ito sa mga tao hanggang sa nakarating ito sa palasyo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay makikita sa 2 Mga Hari, Kapitulo 7, versikulo 12 hanggang 14. Ito po ay kay Meraplon. Ito po ang nakasulat. Bumangon ang hari ng madaling araw at sinabi sa mga opisyal niya, sasabihin ko sa inyo kung ano ang plano ng mga Arameo. Alam nilang nagugutom tayo, kaya iniwan nila ang kampo nila at nagtago sa bukid. Iniisip nila kapag umalis ang mga Israelita sa lungsod, huhuli natin sila ng buhay pagkatapos papasukin natin ang lungsod nila. Sumagot ang isa ng mga opisyal niya, mas mabuti po na magpadala tayo ng mga tao para alamin ang nangyari. Hayaan natin gamitin nila ang 5 natirang kabayo. Kung may mangyayari po sa kanila, hindi ito malaking kawalan kaysa manatili sila rito at mamatay rin na kasama natin. Kaya naghanda silang 2 karwahi na may mga kabayo at nagpadala ng ang hari ng mga tao para alamin kung ano talaga ang nangyari sa mga sundalo ng Aram. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Hello, good evening. Ang aking pong Bible verse for today is from
2 Kings chapter 7 verses 15 to 17. Verse 15, nakaabot sila hanggang sa ilog Jordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita nila ay damit at mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Nagbalik ang mga inutusan ng hari at ibinalita ang kanilang nakita. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuwang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain. 1 pirasong pilak ang bawat takal ng 7 harina o kaya'y 2 takal na sebada. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan ng lungsod. Nang magdagsaan ng mga tao, siya'y natapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ayan, no, nabasa kanina, no, yung sa verse 1 na sinabi ni Eliseo na ipinasasabi ni Yahweh, bukas ay makakabili sila ng 1 takal na 7 harina o 2 takal na sebada sa halagang 1 pirasong pilak, no? Pero sa verse 2, sinabi nung kanang kamay ng hari na hindi magkakatotoo ay ang sinasabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Grabe, no? At sinabi dito ni Eliseo na makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Kaya dun nga sa Bible verse ko na 15 to 17, no, ipinakita dito na nangyari ito sa pamamagitan ng kapangyarihan at sa kagustuhan ni Yahweh. 'Di ba? Na sa mga nangyari kasi may 4 na sinasabing may 4 na may sakit na ketongin, no? Kumbaga nag-usap-usap sila na mamamatay tayo sa gutom doon, tapos dito maghihintay lang din tayo na mamatay tayo, di ba? So parang ang naging solusyon nila sa verse 4, mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, matatapos na ang paghihirap natin, no? Tapos ibig sabihin ang God or si Yahweh ang nagpaisip sa kanila nito. 'Di ba? At nagkataon din naman na pagpunta nila doon, yung mga taga-Syria ay naisip nila na inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Eteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip silim, iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. No, so si Yahweh lahat ang may gawa nun sa kagustuhan ni Yahweh. Kaya nung pagdating nung 4 na pumunta sa tolda ng mga Syria, 'di ba nadatnan nila na walang tao doon? Na hindi yun aksidente, kumbaga lahat yun ay nangyari dahil sa kagustuhan ni Yahweh, 'di ba? Na makikita natin dito na pagka sinabi ni Yahweh na ganun ang mangyayari yun kahit na napaka-imposible ng bagay na yun, 'di ba? Sumagot nga yung kanang kamay ng hari na hindi parang sinasabi niyang imposible 'yan, 'di ba? Saan ka makakabili ng ganyan na ganyang kamura? So nung nangyari nga ito, 'di ba? Sinabi dito sa verse 16, kaya natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain, 1 pirasong pilak ang bawat takal ng 7 harina o kaya'y 2 takal ng sebada. Amen. Ang napakagaling, no? Minsan may mga bagay sa buhay natin na talagang pag-iisipin mo ay imposible, pero kung luluobin ng Diyos, walang imposible. Kaya tayo, maging madasalin tayo, no? At magtiwala na kung ito ay hindi naman makakasama sa atin at mapaparangalan natin ang Diyos dito, magtiwala tayo at have faith na mangyayari yun.
sa kaparaanan na maaaring hindi abot ng isip natin, pero ang Diyos ang lahat, ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang maggagawa ng way, no? He is the way maker. Palaging ma-amaze ka na lang, wow lang, di ba? Parang ganyan na lang, kasi pagka yung may mga nangyayari talaga sa buhay natin na hindi natin inaasahan, tapos na mga imposibleng bagay, pero dahil sa makapangyarihan ng Diyos, di ba, nangyayari, tapos na-amaze na lang tayo sa kabutihan at sa kagalingan ng Panginoon sa buhay natin, no? Ayun lamang po. To God be the glory. God bless us. Muli po isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At tayo po sa pagkakataong ito ay narito po muli upang magpatuloy sa devotion na ginagawa po natin, no? Sa bawat araw na kung saan ay malaki po ang naitutulong nito upang tayo ay lumago sa ating spiritual na buhay. Tayo po ay nasa 2 Kings chapter 7, no? At ang ating pong babasahin ay mula po sa 18 hanggang 20, no? Ng chapter 7, 2 Kings chapter 7 verse 18 to 20. Sabi po dito, sapagkat nang sabihin ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili na ng 2 takal na sibada o kaya 1 takal na pinong harina sa halagang 1 siklong pilak, ang opisyal na ito nagsabing hindi magkakatotoo iyon. Buksan man ni Yahweh ang mga bitana sa langit. Sinabi rin noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkatotoo, ngunit hindi mong matitikman ang pagkaing sinasabi ko. Iyon nga ang nangyari, natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa pintuan ng lungsod. So dito po natin makikita, no, sa pamamagitan ni Eliseo, ang mensahe po ay galing sa Panginoon. Ngunit hindi po ito pinaniwalaan ng opisyal na kawal, no. At dito ay makikita po natin na kahit gaano po kaimposible yung isang bagay, ay tunay po na wala pong imposible sa Panginoon, no? Yung pagdududa sa kakayahan ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Panginoon ay pwede po itong magdulot, no, ng kapahamakan, na katulad ngayon nangyari doon sa opisyal, no, ay nagdulot po ito ng kapahamakan sa kanya. At kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, napakarami pong mga paalala, napakarami pong mga mensahe na kapag tayo ay nagduda sa salita ng Panginoon, ay magdudulot po ito ng kapahamakan. At dito makikita din po natin, no, yung pagmamataas ng opisyal at panunuya do sa lingkod ng ating Panginoon ay hindi po ito magandang ideya, no? Sapagkat dito makikita po natin na talagang nang dahil sa kanyang kayabangan ay iba po yung naging resulta. At dito natin makikita na dinamay pa nga niya yung sinabi nga niya na kahit buksan pa ng Panginoon, no? Kahit buksan pa ng Diyos yung durong-ngawan ng langit, ay hindi mangyayari at imposibleng mangyayari. So dito po natin makikita na ang salita ng Panginoon at ang Panginoon ay kaya niyang gawing posible ang bagay na imposible. Na kaya lahat ng salita na galing sa Panginoon, dapat natin itong paniwalaan. Dapat natin itong kilalanin na ang Panginoon na kapag nagsalita ay ginagawa niya, no? At lahat ng kanya sabihin, ginagawa niya. At lahat ng pinangako niya, tutuparin niya. Yan po yung ating Diyos na pinaglilingkuran. So purihin po ang Panginoon sa bawat araw na binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo po ay makapag-devotion. God bless everyone. Ang Panginoon po ang mapupurihan. God bless.